Hello. Okay, announcement po. Next week is our anniversary. Ano ho? Bale, ilang taon na? 44th? 44, di ba sis? 44th anniversary na natin. Ba't parang malungkot kayo, ano ho? Dapat masaya no ho? Hindi ho death anniversary ng church. Ano ho? Founding anniversary. No ho? So, February 15. So, another announcement, yung ating celebration is pansamantala munang 10 magsisimula kasi may mga ginagawa pa po ako ng 8 hanggang mga ganyang oras. Ano po. So meron akong tinatapos na isang subject. Ano ho. So pero pwede natin ibalik ito, I think, pagdating ng summer na medyo mainit-init na, medyo mas paagahan natin yung ating celebration, yung ating church, para mas maganda ho. Kasi mainit pagka medyo tanghali na tayo nag-i-start. Ano ho? So ito po, welcome to Church of Christ Genti de Leon 44th anniversary. Okay, since this is the month of February, yung iba ang tingin sa February, Valentine's, yung iba, Love Month. Actually, ang tingin ko rito tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang gusto kong i-share sa inyo. Dapat yung pag-ibig ng Diyos, nagre-reflect sa buhay natin to the point na we are what? Reflecting the love of God in us, na minamahal din dapat natin yung ating mga kapwa. Pero ang tanong, sino nga bang ating kapwa? Ano bang qualifications ng pagiging kapwa? Ano ba ang basehan? Ano bang dapat meron ang tao para masabi kong kapwa? Actually, yung tanong na yan, sinagot yan ng ating Panginoon. Tignan po natin ito, church. Ayan. Ito yung title ng ating mensahe. Love that moves in amazing ways. Paano pagka ang pag-ibig mo sa buhay ay kumilos sa kahangahangang pamamaraan? Ito pong kwentong ito ay walang iba kundi yung kwento ni Jesus Christ na Good Samaritan. Okay, let's see the outline. Tingnan natin. Number 1, meron kasi nagtanong na lawyer or expert of the law. Ang tanong niya kay Lord, Lord, paano ba ako maliligtas? Di sinagot ng Panginoon. Loving God, loving people. Ang next question niya, sino yung kapwa ko? Tignan natin yung usapan nila ng ating Panginoon from verses 25 to 29. Listen to this, okay? On one occasion, an expert in the law stood up. Listen, hindi lang siya lawyer, expert. He is not a student, but expert of the law. Bakit siya tumayo at nagtanong? Ang purpose niya, hindi para matuto, para subukin ang ating Panginoon. So biruin mo, itetest niya si Jesus, pero meron pa siyang pag-address kay Lord. Teacher, sabi niya, ano ang gagawin ko para mapasa akin ang buhay na walang hanggan? Listen to this. Sa verse 26, sinagot siya ni Lord, ano ba ang nakalagay sa batas? Total expert ka naman, alam mo yan. Sabi ng Panginoon, paano mo ito basahin? How would you interpret the law? No? Verse 27, nagsagot yung teacher of the law, sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Actually, yan lang naman talaga ang greatest commandment sa Bible Pag nakilala mo si Jesus Christ, pag tinanggap mo na siya bilang Lord and Savior, yun lang naman ang purpose mo after nung salvation para ma-inherit mo yung eternal life Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo ng buong kaluluwa mo, puso mo, damdamin at isip mo, sabi ng Panginoon. So kung isa-summarize natin yan, loving God, loving people. Pero ang problema, meron siyang tanong dun sa verse 28 Ito yung nangyari. You have answered correctly, sabi ng Panginoon. Gawin mo ito, sige, mai-inherit mo ang buhay na walang hanggan. Sa verse 29, he further asked, ito po, but he wanted to justify himself. Ano ibig sabihin nito? Gusto niyang pangatwiranan yung kanyang sarili. No? So ano ginawa nung teacher of the law? He asked Jesus, and who is my neighbor? Ayan. Siguro itong teacher of the law na ito, meron siyang prejudice, meron siyang racial discrimination na prina-practice sa kanyang kapwa. Siguro para sa kanya, ang kapwa lang niya,
yung kapareho niya, yung kapareho niya ng pag-iisip, yung kapareho niyang banal, yung kapareho niyang marunong sa law, pero hindi niya kapwa yung kaibang lahi niya, hindi niya kapwa yung mga Samaritano, hindi niya kapwa yung mga masasamang tao, siguro ang kapwa lang niya yung mababait. Kaya ang ginawa niya, sabi rito, he wanted to justify himself. At ang tanong niya, sino nga ba ang aking kapwa? Lord, what is your definition of being a neighbor? So ang ginawa ng Panginoon, nagsagot siya ang sagot ng Panginoon actually, kwento. Okay, let's see, tignan natin po ito, church. Ano? We should not ask how little or selective our love requires, but how far should our love go? Ang tinatanong kasi palagi natin, Lord, hanggang saan ang limitation ng aking love? Hindi natin tinatanong, Lord, hanggang saan yung boundaries, no, yung pwedeng isagad ng aking pag-ibig? Ang tinatanong nitong teacher of the law, Lord, sino-sino lang ba yung mga taong pwede kong mahalin? Sino-sino lang ba, Panginoon, yung pwede kong sabihin na neighbor ko at mamahalin ko? Pero dapat ang tanong natin, Lord, hanggang saan ba yung dapat pang i-apply ng aking pag-ibig? Hanggang sino? Hanggang kanino? Hanggang saan aabot ang aking pag-ibig? Ayan, ano? So we should not ask how little or selective our love requires, but how far should our love go? Sometimes, ang mga tao, pag sinabing kapwa ko, di ba, selective tayo. Di ba, little lang yung sinasabi natin. Yung selective tayo, meron tayong qualification, at kokonti lang yung mga tao na tinuturing nating kapwa. No? Pero si Jesus Christ, ang sagot niya, hindi. Ang kapwa mo, lahat ng tao na nasa paligid mo, hindi mo man yan kapareho, bad man yan, o gumagawa man lang na ng hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon, kapwa mo yan na dapat tulungan. Okay? So yan yung sagot niya. No? Ang sagot ng Panginoon, dito po, tignan natin yung sagot ng ating Panginoon. He told the expert of the law about what? The parable of the Good Samaritan. Tignan natin yung verses 30 hanggang 35. Okay, basahin po natin. In reply, sumagot si Lord, a man going down from Jerusalem to Jericho. O, meron siyang binanggit na dalawang lugar. The city of Jerusalem and the city of Jericho. Tandaan po natin, ano sabi? Going down. So from that term, it implies na geographically, ang Jerusalem as a city, mataas yan. No? Mataas yan na lugar. No? At ang Jericho, malalim, mababa. So ang daan, pababa. Ayan, ano ho. Parang karwatan, tsaka genti. Ang genti mataas di ba? Pagbabaputa ka ng karwatan, lulusong ka doon sa palengke. Di ba? Pagdating niya sa may BSOP, pababayan. Parang ganyan yung sinasabi ng ating Panginoon. Ano ho? So dito, ano raw nangyari? Meron daw lalaki na bumiyahe, Jerusalem, pababa ng Jericho. When he fell into the hands of robbers, biktima ng hold up. Ano nangyari? Hinubaran daw ito, kinuha yung kanyang mga gamit, binugbog at iniwan na halos patay na. Biktima ng hold up, pangbubugbog at pagdanakaw itong lalaking ito. Sa verse 31, ang nangyari, di syempre nakahandusa yung lalaki, yung biktima, merong isang priest o pare ang dumaan. Doon sa mismong dinaanan nung biktima. Nakita niyo yung tao nakahandusay, ang problema, nung nakita niya, wala lang. He passed by on the other side. So nung nakita niya sa gilid, sa sidewalk, may lalaki, bigla siyang sumide-step. Grabe, nag-euro step, nag-crossover move, parang basketball, mga kapatid, para lang iwasan ang alin? Yung biktima. At nagtuloy-tuloy siya sa lakad. So tandaan natin, sino yung dumaan? Priest. When we say priest, parang pastor, sa panahon natin ngayon, parang ako yun Ayan, parang ako yung pinapatamaan ni Lord Actually, ganun talaga ang nangyayari. No? Sa verse 32, ano yung sumunod? Sumunod, Levite. Yung Levite, actually parang elder naman yan. Ayan, akala nyo, chairman, lusot na kayo Kasama tayo rito. Yung Levite, sila yung administrator ng mga synagogues, ng mga templo. Sila yung manager, sila yung nagmamanage. Yung priest, siya yung nangunguna sa religious at saka sa ritual na mga gawain ng templo nung araw. Sila yung tagasunog ng hain,
Yung Levite, tagapamahala. So may sumunod Levite, parang elder naman ito. Ano nangyari? When he came down to the place and saw him, actually parang kinapi-paste lang eh. Pinalitan lang yung priest ng Levite eh. Nung nakita raw nung Levite yung tao na biktima, ano ang ganawa? Pass by on the other side. Grabe no? Nag-Eurostep, nag-crossover move, umiwas at naglakad. Grabe, iniiwasan yung ano, no? Iniiwasan, mga kapatid, yung biktima ng hold-up eh. Ano? Yung pangatlong dumaan, sino? Sa 33, but a Samaritan, as he traveled, ito nakakagulat eh. Ano ang ginagawa ng Samaritan sa Jerusalem? Wala dapat siyang business dyan eh. Kasi ang mga Hudyo at ang mga Samaritano, magkagalit yan. Kasi ang mga Hudyo, sila yung pure Israelite, mga apo ni Abraham. Yung mga Samaritano, mga Israelita rin, kaya lang may iba't ibang lahi na, mga mistiso, nalahian na ng mga masasamang dugo. Yun ang tingin sa kanila ng mga Hudyo. Ano? So, siyempre, mataas ang mga Hudyo, mga Samaritano, tingin sa kanila, madudumi. So, meron silang clash. May pag-aalitan, mga kapatid. So, kung sa Pilipinas, ganun din, church. Kung paano magmahalan ng administrasyon at oposisyon, ganun din ang magmahalan ng Samaritano at ang mga Hudyo. So, ang nagkakapagtaka, ano ang ginagawa ng Samaritano sa Jerusalem? Siguro meron siyang appointment doon, meron siyang ginawa. So, anong nangyari, yung pangatlong traveler, Samaritano. Ano sabi rito? As he traveled, came where the man was. Ito nakita niya, uy, may nakahiga, may nakahandusay, bugbog sarado, ang daming sugat. Ano nangyari? He took pity on him. Nahabag daw. Nagkaroon daw ng compassion itong Samaritanong ito. Listen, yung term na pity ba, ginamit ba ni Lord doon sa Levite tsaka sa priest? Di ba hindi? Nakita lang nila at iniwasan. Grabe naman ang kwento ng Panginoon. Nihabag, awa, walang pinakita yung priest and yung Levite doon sa biktima. Ang ginawa lang nila, umiwas, nag-crossover, nag-sidestep para lumayo. Ano? Pero itong Samaritano, naawa raw siya doon sa kanyang nakita. Pero church, ang pag-ibig sa kapwa, hindi lang nauuwi sa awa. Tandaan nyo, ang pag-ibig sa kapwa, hindi lang puro awa. Okay, nag-translate yung kanyang awa. Sa 34, he went to him. Ano ginawa ng Samaritano? Nakita niya, naawa siya, pinuntahan niya at nilapatan niya ng first aid and bandaged his wound, pouring oil and wine. So meron pala siyang langis, tsaka may daladalang alak, siguro para linisin yung kanyang mga sugat. Then, he put the man on his own donkey. So biruin mo, binuhat niya, binitbit niya, isinakay niya sa kanyang sasakyan. O, siguro kung donkey nung araw, ngayon, motorsiklo, kung sakali ngayong mangyari ito, kapatid. Biruin mo, isinakay niya sa kanyang parang motorsiklo, sa kanyang service. Saan dinala? He brought him to an inn and took care of him. Ayan. Church, dinala niya saan? Sa panuluyan, sa parang clinic, at pinaalagaan. Tandaan niyo, church, listen, kahit yung biktima, kahit na nabiktima siya because of his own foolishness, kailangan maawa pa rin tayo. Minsan nakakakita ko sa Facebook, church, yung mga nabibiktima yung mga sumisemplang dahil, alam nyo na, sabi, kamote rider. Minsan nakita ko yung picture, nakabulagta, nakaano. Minsan nagtatawanan pa yung mga tao pag nasisemplang eh. Tapos minsan ang sinasabi, sana dinala nyo sa pinakamalayong hospital. Sabi ko, bakit naging crazy na ang ano ngayon, ang mentality ng mga tao? Alam nyo, kahit nasemplang yan, sa kanilang sariling kapabayaan, sa pagiging kamote nga, kung sinasabi nila, sana kaawaan pa rin at tulungan. Ayan, ano ho. So ito si Samaritano, naawa siya, tinulungan niya. In verse 35, ano po ang nangyari? Tingnan natin. The next day, he took out 2 silver coins. Biro mo, bumalik siya, no? Naglabas siya ng 2 coin na silver and he gave them to the innkeeper. Ito ang sabi niya, pakibantayan muna siya. Ano? And he said, and when I return, kung ano man yung mga ginamit nyo sa kanyang antibiotic, alcohol, Band-Aid, kung tinahi nyo man yung sugat niya, o kung ano man yung mga bills na pwede kong bayaran,
gastusin nyo sa kanya, babalikan ko yan, babayaran ko, sabi ng good Samaritan. Okay, tingnan natin doon sa outline church yun. No? Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Number 1, the victim. Sabi nga nila ng mga Bible scholars, yung biktima raw, kung minsan, kaya raw siya na biktima dahil sa kanyang kapabayaan. Alam niyo ba, ang road to Jerusalem to Jericho, usually, pagka ikaw ay babiyahe dyan, kailangan, sabi nila, hindi raw yung mga gabi, madilim o madaling araw. Siguro itong taong ito, gabi, madilim o madaling araw na siya bumiyahe, kaya siya na biktima ng mga robbers. At kung babiyahe ka dyan, kailangan daw may mga kasama kayo. Marami kayo. Kasi marami raw talagang nananambang, mga hold-upper at robber dyan sa lugar na yan. Ano pwede natin sabihin sa biktima? Siguro itong biktima, ang nangyari sa kanya because of his own foolishness. Dahil sa kanyang sariling kahangalan, bumiyahe sa mag-isa, bumiyahe siya ng alanganing oras, kaya siya na biktima. And sometimes, listen to this, sometimes, ginagawa nating dahilan yung hindi pagtulong sa kapwa dahil Lord, foolish siya. Kailangan maranasan niya yan. Kailangan dahil sa kahangalan niya, buti nga sa kanya. Minsan ganun ang mindset natin. Pero hindi Kailangan pa rin itong tulungan. O yan. Yun ang itsura ni victim. Pangalawa, tingnan po natin yung karugtong. Sino yung dalawang dumating? Indifferent. Pag sinabing indifferent, walang pakialam. Walang nakita. Sino? Priest and Levite. Sabi ko nga, yung priest, siya yung nangunguna sa mga rituals na ginagawa sa templo. Yung Levite, sila yung nag-aasikaso, yung nagmamanage sa templo, yung nagpapatakbo. O kaya parang temple keeper sila. Ano ginawa nila? Wala silang pakialam doon sa nakita nilang kapwa nila. Balik tayo doon sa taong nagtanong kay Kristo tungkol sa kung sino nga ba yung kanyang tunay na kapwa. Siguro dito pa lang, nakaka-relate na siya Lord, parang tinitira mo na yata kami ng mga religious ng mga marunong sa Bible Parang pinalabas ng Panginoon, yung bida na dapat gumawa ng kabida-bidang act, kontrabida pala. At yung kalaban na Samaritano, na askal, na merong lahing maduming dugo, yun pa yung mabuting tao sa kanyang kapwa. So merong indifferent priests and Levites. Listen to this, church. Tingnan natin ito, sasabihin ko po rito, mga kapatid. The priest and Levite were afraid because of what? IIC. Hindi po ICC, IIC. Inconvenience, involvement, and contamination. Bakit inconvenience? Siguro may dahilan itong dalawang ito Priest and Levites. Busy ako Malamang meron namang susunod na tutulong dyan. Tsaka, hello, ang trabaho ko para kay Lord. Hindi ako para sa first aid. Hindi ako 911. Siguro yun ang katwiran nila, kaya nila iniwasan because of inconvenience, hassle. Kaya lang ang problema, listen to this. Yung pangalawa, yung involvement. Siguro inisip ng dalawa, pag tinulungan ko to, baka mamaya, baka mamaya, alam niyo, kasi nung araw kasi church, uso yung yung nagpapanggap na biktima ka, tapos pagtutulungan mo, hold up to. Baka yun ang iniisip nila O kaya, baka naman mamaya, pag tinulungan ko to, may makakitang iba, baka mamaya ako pa mapagkamalang, ako yung yung nang hold up dito, mga kapatid. Naalala ko nung araw, si Joey De Leon, meron siyang pelikulang Barbie. Kaya siya naging parang bading-bading dun sa kwento. Talaga tuloy naman na siya na lalaki. Nakakita siya ng krimen na yung tao sinaksak. Nakakabit pa nga yung yung panaksak doon sa tao. Di tinulungan niya, buhay pa Tinanggal niya yung kutsilyo. Ang problema, may dumating na mga pulis. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Sabi ni Joey, hindi ako yung gumawa nito. Hindi, sinaksak mo yun. Hindi, ibalik na lang natin. Ginawa niya, binalik niya, saka siya tumakbo. And then doon na siya nagpanggap na Barbie na babae. Ayan, So yun involvement. Ito yung siguro kinakatakot nung priest tsaka nung Levite. Baka mapagkamalang ako yung kriminal. Baka mapagkamalang ako talaga yung hold-upper. Yan, involvement. And then yung pangatlo, yung contamination. Pag sinabing contamination, di ba't ang priest and Levite, kailangan they don't what? Huwag silang hahawak sa dead bodies. Kasi pag humawak sila, madedefile sila at mababan sila sa paglilingkod sa templo for several days.
Siguro yun ang ayaw nila eh, yung contamination. Kaya lang the problem is, hindi naman talaga totaling dead pa yung biktima. Humihinga pa eh. Hindi patay na yan. Pag hinawakan ko yan, madedefile ako. Hindi na ako magiging karapat dapat sa harapan ng Panginoon at sa harap ng templo. Ganun siguro ang mindset nila. So nakita nyo, church, actually itong IIC na to, itong inconvenience, involvement in contamination, once na niyakap natin sa buhay to, we cannot love our neighbor totally. Tama po ba, mga kapatid? Oo. So yan, siguro sinasabi nila inconvenience eh. Hassle lang yan. Yung tingin nila, madadamay ako dyan. Madudumihan ako dyan. Kaya lang ang problema, church, listen to this. Ano ang sabi sa Bible? Mula sila sa Jerusalem, pababa ng Jericho. In short, yung priest, nagdadahilan na lang. In short, katatapos lang nung duty nila sa templo kasi galing sila sa Jerusalem eh. Pababa sila eh. O, di ba? So, pwede ka silang tumulong kahit na makontaminate sila ng ilang araw kasi next week pa naman yung pagbalik nila sa Jerusalem. Pero ginagawa lang nilang dahilan nito, inconvenience, involvement, and contamination, church. Ayan. O, tignan po natin ito, church, yung karugtong. Listen, faith without compassion is just like a religion of useless rituals. Ang problema nila, tama yung theology, mali ang application. Tama ang theology, walang application. Tama yung paniniwala about God, tama yung rituals na ginagawa nila sa templo, tama yung paningin nila sa law, tama yung nababasa nila, but the problem is yung application nung tamang nababasa at ginagawa nila, wala. Samantalang yung Samaritano na sumasamba kay Baal, sumasamba kung saan-saang mga rebulto, no? Hybrid na yung pag-worship niya, no? Minsan ang pagkakakilala na kay Lord parang malabo na kasi nga na-impluwensyahan sila ng mga masasama. Pero listen to this, siya pa pala yung merong tunay na awa at pag-ibig sa kapwa. So listen, faith without compassion is just like a religion of useless rituals. Tingnan natin yung pangatlo, yung Samaritano. The unexpected hero. Bakit siya unexpected? Kasi pag sinabing Samaritano nung araw, matik yan, kalaban na. Automatic yan, pangit na ang tingin sa kanya. Ano ang ginawa nito, church? Ano yung meron yung Good Samaritan? He is compassionate, mahabagin. Ano sabi ng Panginoon? Blessed daw yung mga taong mahabagin kasi sila rin daw ang papakitaan ng Panginoon ng habag. Compassionate. Risk taker. Ano ibig sabihin ng risk taker? Willing siyang mag-take ng risk. No? Titignan niya, baka hold upper to. He took the risk. Baka mapagkamalan siya ng hold up. He took the risk. Baka ma-involve siya sa issue nito. He took the risk. Pangatlo, resourceful. Bakit ito sabing resourceful siya? Biruin nyo, nag-ala scientist, nag-ala doktor itong Good Samaritan eh. Ano ginawa niya? Kinuha ni langis niya, tsaka yung alak niya, minekus-mekus, hinugasan niya yung sugat. Di ba? Resourceful. In short, ang taong resourceful, madiskarte. Ayan. Hindi lang siya resourceful, plenty of resources. Ano ibig sabihin? Di ba dinala niya sa panuluyan? Tapos ang sabi niya, kung ano man yung magastos niya, pagbalik ko, babayaran kita. Plenty of resources. Malalim yung kanyang credit. Di ba? Kahit na sabihin mong Samaritano ito, may pera, may kakayanang tumulong. Di ba? No? Ibig sabihin, itong Good Samaritan Church, sabi nga namin ni Brother Paul, may kaya. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo kung may kaya. Kailangan meron kang kaya. Ang problema, iba yung may mga tao na iba yung kaya nila eh. Kunyari, may mga tao na, ay, may kaya to ah. May kayabangan. Pero itong Good Samaritan, may kaya talaga siya, mga kapatid. Iba yung maingay ka lang eh, yung nagmamalaki mo. May kaya ka nga. Pero hindi yung kaya na may kayabangan. Ayan, So ayan, tingnan po natin ito. Meron siyang extra effort. Ano ibig sabihin ng extra effort, mga kapatid? Biruin nyo, no? Pinasakay niya sa kanyang sasakyan, dinala doon sa panuluyan, babalikan pa raw niya.
He took responsibility doon sa biktima. Extra effort, mga kapatid. Di ba usually, ang mga tao, pagka nakakita ng mga nagaganyang mga ng mga ganyang mga tawag dito, yung mga biktima ng mga semplang o aksidente, once na dumating na yung ambulansya, iiwanan na nila. Oh. O kaya minsan ipopost sa Facebook. Yun na lang yung list na pwede maitulong. I-post mo sa Facebook para malaman ng mga kamag-anak kung sino siya. Pero itong Good Samaritan, kumbaga parang pinuntahan pa sa ospital, finalo up, at binigyan ng assurance yung mga taong maggagamot doon na babalikan ko yan, babayaran ko kung ano man yung ginastos ninyo dyan. No? So in short, ibig sabihin, kung hindi man natin direkta matulungan yung kapwa natin dahil sa ating busy hours, kasi itong Samaritano, busy ito eh. Kaya nga niya sabing babalikan niya at kung ano man ang ginastos mo, babayaran ko eh. Malamang busy siya eh. Pero ano ginawa niya? Ipinagkatiwala niya yung biktima doon sa mga professional na pwedeng gumamot sa kanya. Babalikan ko kayo, babayaran ko kayo, gawin niyo lahat para maging maayos yan. Meron siyang what? Extra effort, mga kapatid. So yan, ito yung good qualities ng Good Samaritan. Tingnan po natin ito, church. Love is not just a feeling. It is an action that costs something. Actually, it should be an action that should cost you something. Tandaan natin, ang pag-ibig, ang love, hindi lang sinasabi, hindi lang nararamdaman, ginagawa yan, mga kapatid. Ang pag-ibig, ang salitang I love you, hindi lang ginagawa, ginagawa yan, mga kapatid. Meron dapat tayong expression of our love. Ano ang pag-ibig na sinasabi mo at nararamdaman mo lang kahit gaano kabulaklak yung pananalita mo at gaano katindi yung nararamdaman mong pag-ibig, kung wala namang aksyon, wala rin. Useless, mga kapatid. Sabi nga, love should cost you something. Kasi ang love na hindi nag-cost you something, yung taong nagmamahal sa'yo, malamang kuripot yan. Tama po ba? Sasabihin niya sa'yo, love kita, love kita. Ang problema, hindi ka naman dinidate. Kahit sa lugawan, hindi pa, mga kapatid. Wala yan, mga kapatid. Pero dapat, pagka sinabing ang tao, mahal na mahal kita, dapat may ginagawa ka dyan. May ibinibigay ka dyan. No. Kailangan, o kung hindi mo man mailibre sa kung saan kainan, kailangan may time ka para dyan. No? Sasabihin mo, love kita, pero love, sandali lang, busy muna ako, mamaya na. Kayo na, hindi, busy pa ako, next year na. Ayan. Meron naman siguro yung ganun, church. Kailangan ang love, what? May action. Mayroon kang ginagawa. Kasi pag wala kang ginagawa, cheap love lang yan. Tama po ba? Ayan, no? Next, tignan po natin ito, karugtong. Dito na natapos yung kwento ng Panginoon. Ano yung definition ni Christ about neighbor? Tingnan natin yung verses 36 to 37. Basahin natin. Nung natapos na yung kwento ng Panginoon, ano sabi ni Lord? Sa tingin ninyo, sino dun sa tatlo, no? Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Sa Tagalog, sa tingin nyo, sino dito yung taong nagmamahal dun sa tatlo, dun sa biktima ng pang-hold up, sabi ng Panginoon? Sino talaga yung nagmamahal sa kanyang kapwa? Sumagot si lawyer sa verse 37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Alam mo, ano nakakapagtaka dyan? Hindi niya binanggit yung term na Samaritano. Kasi nga, galit nga sila sa Samaritano eh. Lord, yung tumulong dun sa yung tumulong dun sa kapwa niya, pero hindi mo lang niya binanggit, Panginoon, yung Samaritano. Kasi nga, ang mga Hudyo, galit sa Samaritano. Kaya lang, binida ni Lord yung Samaritano. Ang problema, yung Samaritano talaga bida, hindi niya mabanggit. Panginoon yung gumawa ng mabuti dun sa kapwa niya. Ano sabi ng Panginoon? Sige, humayo ka. Gawin mo rin yung ginawa niya. Pero mo sa ka nakakita rito, expert of the law, na-lecture ang katuloy ni Lord. Kumbaga parang love expert siya, siya pa ang na-lecture ng Panginoon. Hindi niya man lang mabanggit yung term na Lord, yung Samaritano. Hindi, the one who had mercy on him. Ano ang point? Tignan natin yung outline, church. Ayan. Ano ang definition ng Panginoon about neighbor? Ito po. A neighbor is not defined by race, religion, belief,
but by anyone who is in need or in desperate need. Sino nga ba ang kapwa natin? Sino nga ba ang kapitbahay natin? Sino nga ba ang kapwa nating tao? Hindi lang yung kapareho natin ng lahi. Hindi lang yung kapareho natin ng paniniwala at pananampalataya. Kundi ang kapwa natin, sino man yung mga nahihirapan sa buhay. Sino man yung mga nangangailangan ng tulong. Alam mo kung sino ang kapwa natin? Tayo. Magkakakapwa, Kristiyano tayo. Pero paglabas natin dyan, makikita mo, marami kang makikitang neighbor dyan. Marami kang makikitang kapwa dyan. Sino dyan? Lord, hindi ko naman kilala to. Hindi, kapwa mo yan. Lord, iba paniniwala nito. Hindi, kapwa mo yan. Lord, masama tong taong ito. Hindi, kapwa mo yan. Lord, kakaiba ang paniniwala nito. Hindi, kapwa mo yan. Yun ang definition ng Panginoon ng kapwa, ng neighbor. Basta't sino mang tao na nangangailangan ng tulong, kapwa mo yan. At anong gagawin sa kapwa? Love your neighbor. Tingnan natin, church, yung turo ng Panginoon dito. Di ba mahirap yun, kapatid? May tanong ako sa inyo, ano mas madali? Loving God, loving people? Di ba parang mas maganda loving God na lang ng loving God? Wala ka nang pakialam sa kapwa mo. Pero tandaan natin, you cannot say that you love God without loving people. Because if you love God, you have to obey His commandments. And one of His most difficult commandment is loving people, loving your neighbor. Pero may tanong tayo, may tanong yung expert of the law. Sino yung neighbor ko? No? Listen to this. Alam naman niya eh. Alam nung expert of the law na kasama sa commandment, loving your neighbor. Pero ang gusto niyang gawing neighbor, yung madaling mahalin. Yung karapat dapat mahalin. Pero ang sabi ng Panginoon, ang neighbor mo, hindi lang yung kamahal-mahal, hindi lang yung kamag-anak, hindi lang yung kapareho mo. Ang neighbor mo, maging yung mga unlovable people, yun yung dapat mong mahalin. Gusto niyang paliitin eh. Namimili siya ng neighbor eh. Pero para kay Kristo, ang neighbor, lahat ng tao. Kaya nga nung namatay si Jesus Christ sa cross ng Calvary, yung kamatayan niya, ano sabi? Para sa lahat. Once and for all. Para sa lahat. For all people. Hindi naman si Lord namatay sa mga taong susunod lamang sa Kanya, sa mga taong maniniwala lang sa Kanya. Hindi. Para sa lahat. Kasi ano sabi? For God so loved the world. No, tandaan natin, ang neighbor natin, kapatid, hindi lang yung kasama natin sa neighborhood association. Maging yung ibang taga-ibang neighbor mo yan para kay Lord. Na once na nangangailangan yan, kailangan mong tulungan. Tinampan natin ito, church. Ayan. Ano ang lesson? Okay. Number 1, malapit tayo matapos. A neighbor has no boundaries. Ang gusto kasi nung teacher of the law, ang neighbor ko, Lord, eto lang. Sabi ng Panginoon, hindi, ang neighbor mo lahat ng tao. Kahit kaibang paniniwala niyan, kakaiba yan, mahalin mo yan. Pangalawa, pity requires action. Ang compassion, kailangan merong action. No? Kasi ang compassion na walang action, useless religion, useless ritual lang yan. Ano? Sacrificial love. The story of the Good Samaritan tells us about the sacrificial love na ginawa ng Samaritano. Anong ginawa niyang sakripisyo? Sinacrifice niya yung involvement niya, sinacrifice niya yung oras niya, sinacrifice niya yung resources niya, sinacrifice niya yung pera niya, kapatid. Sacrificial love. Ano? And lastly, action ang pinapagawa ng Panginoon, not just ritual. Ano? Pangit naman siguro, kapatid, kung meron tayong nakitang nangangailangan ng tulong, tulungan mo ko, sasabihin mo, Lord, wag ko nang tulungan to, magsimba na lang ako next week. Wag naman sigurong ganon. Parang sinabi mo, Lord, wala akong action dito pero magre-ritual na lang ako next week. Hindi ho, mga kapatid, kailangan tulungan mo. Ano ho? Lord, wala akong kakayanan tumulong eh. Tandaan nyo, kasama yung resourcefulness. Kung wala kang kakayanan tumulong, dumiskarte ka, mga kapatid. O, tama ba? Itong Good Samaritan, dumiskarte. Naglagay siya ng oil, naglagay siya ng wine para mag-first aid doon sa sugat nung biktima. So, action, not just what? Ritual. Ang pag-ibig, tandaan natin, hindi sinasabi at hindi lang nararamdaman. Ginagawa, dinedemonstrate ang pag-ibig. Next, conclusion, church.
Tingnan po natin itong conclusion natin. Okay, number 1. Tandaan natin, saving lives starts from noticing, caring, and listening. Ito sa panahon natin ngayon, ano? Na-notice ni Good Samaritan, he cared, and then malamang, nag-listen din siya doon sa sinasabi ng mga nag-first aid doon sa biktima. Bakit ko nailagay ito, church? Meron po kasi akong kwento. Sa Australia, merong isang lalaki, senior citizen, na ang pangalan po niya is Don Ritchie. Ayan. Si Don Ritchie, nasa bandang Sydney siya, na part ng Australia. Retired Navy siya. Senior citizen na, matanda na. Fortunately, ang maganda, yung lugar niya, yung bahay niya, malapit doon sa tabing dagat. Kaya lang yung tabing dagat ng bahay niya, mataas na bato. Merong mataas na bangin doon sa malapit sa kanyang bahay. Ang problema doon sa mataas na bangin na ito, maraming Australian people yung nagpapakamatay. Oo. Marami. So, merong cliff, merong mataas na bangin. Ang ginagawa ng mga tao ron, doon tumatalon pagka magpapakamatay sila at problemado sa buhay. Ngayon, anong ginawa nito ni Don Ritchie? Kada may makikita siyang tao ron sa may gilid ng bangin, tahimik niyang nilalapitan. Tapos, malumanay niyang kinakausap. Anak, ano bang maitutulong ko sa'yo? Baka pwede, invite kita. Punta muna tayo doon sa bahay ko. Magkape tayo habang tinitignan natin itong magandang dagat at magandang tanawin dito. Ganun palagi yung ginagawa niya. Niyayaya niya na pumunta doon sa bahay niya, magkape, uminom ng tsaa, at magkwentuhan sila ng tao. Alam niyo, church, documented yung mga pangyayari. Sabi doon sa balita, around 160 people daw na dapat magpapakamatay ang naligtas ni Don Ritchie during those times na may nakikita siyang nag-a-attempt na tumalon doon sa cliff. So, ang nangyari, marami siyang tao naligtas. At ang sabi, hindi lang daw 160, more than that pa raw yung bilang. Ano ang ginawa niya? Nagpakita ng kindness, empathy, kinausap, inalok ng kape, ng tsaa. At kapag yung mga tao na nakainom na nung kanyang tsaa at nakausap na siya, alam niyo, nagbabago isip. Hindi na tinutuloy yung pagtalon doon, umuuwi sa bahay na may bagong pag-asa, mga kapatid. Alam niyo kung ano tawag kay Don Ritchie? Ang tawag sa kanya, Angel of the Gap. Ginawa siyang anghel doon sa bangin na yun. Kasi nga, ang dami niyang taong nailigtas na magpapakamatay. Church, tandaan natin, a little kindness, simple kindness ang kailangan ng tao ngayon. Ang nakakalungkot, punta ka sa social media, mas maraming basher, mas maraming troll, mas maraming harsh words kang maririnig kaysa encouragement, prayer, words of kindness, love. Bibihira, kapatid eh. So ngayon, ang mundo natin, kailangan ng ganyan. Saving lives starts from noticing. Pansinin mo yung kapwa mo. Caring and listening to their needs, to their story. Who knows, mga kapatid, gawin kayo ng Panginoon ng kung kumbaga para kayong angel of the gap o kaya angel of the Tulyahan River. Kasi baka mamaya may tumatalon dyan, gamitin kayo ng Panginoon para kausapin yung mga taong sawi sa buhay, mga kapatid. So, saving lives starts from noticing, caring, and listening. Tayo po tumayo, mga kapatid. Dito na ho natatapos itong mensahe natin. Ito po. Lastly, the test of loving God is not loving Jesus, but loving our neighbor. Mas madali kasing mahalin si Lord eh. Mas mahirap mahalin yung kapwa natin eh. Sa totoo lang, si Jesus Christ, lovable, kamahal-mahal. Di ba? Pero ang tanong, yung kapwa mo, kamahal-mahal ba? Hindi, Lord eh. Kakainis nga eh. Asungot nga eh. Istorbo nga eh. Ayan yung mga tawagan sa kapwa natin eh. Gagambala nga, Panginoon eh. Pero alam mo, mahalin mo yan. Kasi yun yung pinapagawa ng Panginoon eh. Ano sabi ng Panginoon? Kung ano man ang ginawa mo sa mga maliliit at kawawa kong kapatid na ito,
ay siya rin ninyong ginawa para sa akin. Biro mo, ginagarantor ni Lord yung mga kawawang kapwa natin na whatever goodness and kindness you demonstrated to these least brothers of ours, ano sabi ng Panginoon? It is as if gumawa ka ng kabutihan para sa akin. Ano ho? So the test of loving God is not what? Loving Jesus, but loving our neighbor. Ang test ng true love, hindi lang yung pagpunta sa church, hindi lang yung pagbibigay natin, hindi lang yung pag-aawitan natin. Ang true test of love of Jesus is that when we go out to the streets, when we see the people in need, kailangan natin mag-demonstrate ng pag-ibig. Kapatid, wala man tayong maibigay, wala man tayong maagawang tulong, pero praying for them, sharing them the good news, inviting them in your house, inviting them in your church, pakapihin mo, magtsaa kayo, mag-usap kayo, pakwentuhin mo siya kung ano yung iiyak niya sa'yo. Makinig ka. Kapatid, simpleng tulong na yan eh. No? Kagaya nung ginawa ni Don Richie, ano ginawa niya? Lumapit siya, tatalon yung tao eh. Nilapitan niya, may maitutulong ba ako sa'yo? Punta ka muna sa bahay ko. Inom tayong kape. Di habang nagkakape sila, yung tao umiiyak, nagkwekwento. Sa totoo lang, tatang, gusto ko nang tumalon dito eh. Sabi ni Don Richie, hindi, huwag mo gagawin yan. May pag-asa ka pa, meron tayong Diyos. Habang nagkakape sila, nabago ni Don Richie yung mindset ng mga tao. Dapat ganun din tayo, para tayong yung good Samaritan. Ang daming taong nalulungkot, ang daming taong sawi, ang daming taong nangangailangan, ang daming taong may sakit. Church, kailangan may gawin tayo. We should tell them the love of God. We should help them. We should show them the love of God. Tandaan natin, palagi ko nga sinasabi, hindi mo pwedeng i-claim na mahal mo si Lord kung kulang ka naman ng pag-ibig sa kapwa. Ang true validation o test of love na talagang mahal mo si Lord, minahal mo yung unlovable na kapwa mo. Pinatawad mo, inintindi mo, nakipag-reconcile, kinausap mo sila, niyakap mo. Yan yung true test ng pag-ibig natin sa ating Diyos, kapatid. So sana, church, paglabas natin ito, maging angel of the gap tayo. Maging teller of truth, teller of good news tayo. Gayahin natin si Don Richie, gayahin natin yung good Samaritan, no? Na nakita yung pangangailangan at tumulong sa kapwa. Tayo po yung manalangin. Father in heaven, Lord, thank you so much for once again na na-remind niyo ho kami nung aming real mission. Lord, bilang Kristiyano, hindi lang po dapat kami nagkukulong sa church at gumagawa ng mga rituals, ng mga worship na ito, Panginoon. Bagkus, Lord, paglabas namin sa church na ito, Panginoon, ang true mission namin is to love our neighbor, to share the good news, to pray for them, to help them. Kagaya nung ginawa, Panginoon, ni Don Richie. I pray, Father, na dumami pa po, Panginoon, sa church na ito, yung mga good Samaritan ang ginagawa at pag-uugali sa kapwa. Na bagamat, Lord, yung good Samaritan, marami siyang flaws, mali yung kanyang race, hindi maganda tingin ng kapwa-tao dyan sa kanya, pero Lord, siya pa yung gumawa ng kabutihan, Lord eh. Salamat sa kanyang encouragement at inspiration sa amin. At nawa, Panginoon, mula ngayon, Lord, isasama na namin, Lord, ang aming kapwa sa mga taong mamahalin namin. Father, maraming salamat for once again you have given us the real definition of who is our neighbor. Salamat po. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.